Hello mga Kalodiwops! Welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah! So yun mga idol, no? For today's video, bibigyan ko kayo ng idea kung paano mag-apply sa mga agency. This is first agency na in-applyan ko kasi nung nag-apply pa ako dyan sa Pilipinas, papunta dito sa Taiwan. So, medyo memorable sa akin tong agency na to. Actually, lahat naman ng agency na na-applyan ko is isa-isa ko pong gagawa ng video para mabigyan kayo ng tips and ideas. So, ngayon, pag-uusapan natin si MIP. Okay, si MIP po is located po siya sa may Quezon City. Kaya kung hindi pa kayo nakapunta doon or naghanap kayo ng video, paano ang tutorial para makapunta doon sa agency, watch nyo po itong video na to. Ito po yung video na ginawa ko nung pumunta ako ng agency kasi nga nag-search ako dati, wala akong makitang video na tutorial paano pumunta doon sa agency na yun. Kaya yun, ginawa ko siya na video. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon is paano ba mag-apply sa MIP. Kaya kung interested ka, sit back and watch this video until the end. So yun mga idol, no, kapag once na pupunta pa kayo ng agency, ito po yung mga dapat nyong tandaan at dadalhin. Okay? Una sa lahat, bago kayo pumunta or mag-apply sa any agency dyan sa Pilipinas, is make sure lang po talaga na complete requirements na kayo. Okay? Lagi ko po sinasabi yan sa mga vlog ko na make sure na complete requirements na po para hindi po tayo maabala and hindi po sayang yung oras, panahon at pera pagpunta natin. Okay? Kasi alam niyo naman, marami tayong kapwa Pinoy na gusto mag-apply dito sa Taiwan. So, make sure lang na complete requirements kayo at may bala kayo. At isa na rin sa kailangan nyo pagdaan is talagang handa kayo. Okay? Mas maganda wala kayong nakalimutan na requirements or documents kasi sayang na sayang po talaga. Okay, balik tayo sa topic. Ang una nyo pong dadalhin doon or ang unang documents na hinahanap po nila, pagpasok nyo pa lang po sa guard or pag-approach nyo pa lang sa guard, hahanapan na po kayo ng vaccination card. Okay? Hindi naman ho kailangan ng may booster. So, vaccination card lang. Okay? Either kung may booster or wala, it's okay. Kasi si guard lang naman ako maghanap nun. So, pinakita ko nun is vaccination card without booster kasi hindi pa ako napapabooster nung time na yon. And valid ID. Dalawa lang. Okay? Sa guard pa lang po yan. Valid ID and vaccination card. After ma-check po ng guard yung vaccination card nyo and valid ID, maglalagbook o magsusulat po kayo sa logbook as natin nasa tayo or parang monitoring nila. And after nun, tatatakan po yung kamay nyo ng stamp para maano kayo na na-check na po na guard yung dalawang documents nyo. Actually, vaccination card and valid ID is one of the documents. After nun, pwede na kayong pumasok sa loob. Ngayon, habang nag-aantay kayo dun sa loob, paki-prepare na po yung e-reg nyo. Okay? Ang ipiprepare nyo po is e-reg, PEOS, and passport. Okay, tatlo po. Itong tatlo ang kailangan nyong i-prepare. So, sa e-reg, bigyan ko yung idea kasi nga ako nagkamali noong una. Hindi ko kasi alam kung ano ipiprint nun sa e-reg. Malay ko ba? Hindi ba, first time ko lang naman mag-apply nun. So, sa e-reg po, ang ginawa ko, ni-screenshot ko po yung first page. Pag nasa portal kayo ng e-reg, yung first, ni-screenshot ko tapos pinrint ko. Tanga. Bobo ang puta. So, hindi po. Kapag once na mag-print kayo ng e-reg, punta po kayo sa resume. Yun po ang yun po ang i-print nyo. Okay? I-fill up nyo lang po yung basic information doon. Yung about sa experience, yung mga ibang ganong details, kahit hindi nyo na i-fill up yun. Ang importante po na at pinaka hinahanap doon ng mag-check is yung dapat nandun po sa i-reg nyo nakalagay yung passport number and pag-ibig number. Okay? Kailangan po talaga yon. Pero yung mga basic information like pangalan, yung edad, birthday, basta mga ganun, pilapan nyo na. Pero wag nyo munang pilapan yung about sa work experience kasi hindi naman yun hinahanap pa sa i-reg. Okay? Ang importante lang ho talaga is basic information, passport number and pag-ibig number. Okay, kailangan nyo po yun. Kapag wala ho yun, palalabasin kayo and sasabihin sa inyo, paki-edit po yan. Kailangan may passport number. Kasi passport number nandun na talaga. Hindi naman matatanggal yan. Kailangan doon, ang usually nawawalan is pag-ibig.
Okay, kailangan ho makita doon yun pag-present nyo ng e-registration or yung e-reg. Okay? So kapag wala naman ho kayong wala naman po kayong pag-ibig number, sa likod lang ho ng agency, meron po doong computer, hindi naman siya computer shop, po ba printing, and they offer naman po na mag-edit ng payo. So doon pwede nyo po yun gawin, pero may bayad ho talaga. So ayun, so yun na po sa e-reg, tapos sa PES wala namang problema yan kasi yung certificate print nyo lang. And then yung passport. Okay, yung passport nyo, i-print nyo po yung sa harap. Okay, yung makikita yung details nyo. So yun lang naman po. And then ipipresent nyo na po yung tatlo ngayon. Ngayon, eto na po. Dito po ako bumagsak. Which is, sana po hindi mangyari sa inyo. So, before kayo mag-fill up ng biodata ng agency, is limbagin kayo at saka i-hide. Okay? Kung hindi nyo po na-hit or na-meet yung requirements ng height po, hindi po kayo makakapag sign or makapag-fill up ng biodata. So, sa lalaki, kailangan nyo pong ma-meet yung 165 cm. Okay? And para sa mga babae is 155 cm po. So, kapag once hindi nyo ma-meet yan, sasabihin po sa inyo is hindi kayo qualified. Kasi yun po yung requirements ng agency. Makikita nyo naman sa mga job posting ng MIP yan eh. Kung gusto nyo i-check nyo po yung Facebook page nila para makita nyo po yung mga qualification na hinahanap nilang applicants. Okay? So, ayun, kapag once, yun ako nga is hindi naman ho ako na tanggap kasi nga 163 lang ho ako based sa timbang nila. So, kada agency po nagkakaiba po ang mga timbang niya. May iba mataas, yung iba mababa. Kasi sa ibang agency ako mataas, mga 170, umabot na ako 170 sa height nila. So, yun, itatakil ko yun sa next video. Kaya abang-abang lang kayo kung ano yung mga agency yun. Okay, para mabigyan kayo ng idea. Pag once na pag-apply nyo doon, hindi na kayo nga. Okay. So, yun lang ho mga idol, no? Yun ang experience ko sa MIP. So, hindi ako nakatanggap dyan kasi hindi ko po na-meet yung 165 cm na height requirement. So, ang ginawa ko is umuwi ako and kinabukasan na-apply ako sa ibang agency. So, ayun mga idol, sana nakatulong tong video na to, and don't forget to hit the subscribe, like, and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Ingat at kita-kita tayo sa Taiwan.